Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron akong ipapakita sa inyong letrato. Nakikita naman ninyo no, mga minamahal, at alam kong kilalado ninyo kung sino ito. Diba? Yan po ay walang iba kundi itong si Senator Rodante Marcoleta. So, bukod pa dyan, pakita ko pa sa inyo mga minamahal. Yan pa. Yan. Ay, tingnan nyo, may deal, no? O mga minamahal, mayroon na pong deal. Diba? Itong si Senator Rodante Marcoleta. Ano pa mga picture? Pakita pa natin. Wow, Nax. Angas, no? Alright, so basahin natin tong post ni Senator Rodante Marcoleta kung kaya't ito ba yung dahilan kung bakit nasabi ni Senator Rodante Marcoleta noon na there is no such thing as a West Philippine Sea. Gawa-gawa lang daw natin yon. Alright, ito yung sabi sa post. Sabi dito, for cooperation, stability, and peace. Okay, so Senator Rodante Marcoleta outlined key priorities aimed at improving Philippines-China relation. Talaga nga naman, oo, Senator Rodante Marcoleta. So, China's cooperation daw. Pero nasaan ang respeto? Sige nga, actually, masasabi natin na mayroong stability, cooperation, peace, or something whatever pa man yan, economic partnership, if yung both countries ay meron pong respeto. Nagkakaisa po, merong unity. 'Di ba? Pero ano yung ginagawa ng China, mga minamahal? Kung umasta yung China, parang tinuturing tayong kalaban, hindi kaibigan. 'Di ba? So, binubomba ang West Philippine Sea, hinaharas ang ating mga mangingisda, binabakuran ng ating mga bahura, nilalapastanganan nila ang ating soberanya. So kung tunay na cooperation, bakit binubuli nila tayo? 'Di ba? Did you really get the point, mga minamahal? Okay. Sabi dito, stability, expanding economic cooperation, energy transition, managing maritime disputes, and advancing green and technology-driven investment. So sabi dito, in his discussion with the Chinese ambassador to the Philippines, He Jinghuan, Senator Marcoleta cited China's global leadership in renewable energy and large-scale grid modernization, drawing from China's George experience. The senators expressed interest in adopting similarity energy models to lower electricity cost and expand energy access in the Philippines. Actually, kahit di na natin yan basahin, mga minamahal, yung punto na lang natin dito, itong pakikipag-meeting ni Senator Rodante Marcoleta, alam nyo ba yan na mag-shape ba yan sa mamamayang Pilipino? Mukhang hindi. Kasi yung sinasabing cooperation, gagana lang yan, mga minamahal, if both parties willingly, sincerely, di ba, na mag-work sila together. Di ba? Pero, wala eh. Wala ngang respeto. 'Di ba? Hindi nga nila nire-respect yung ating international laws, yung ating principles. 'Di ba? So kung tunay na cooperation, bakit ganyan ang ginagawa nila sa atin? Natatandaan ninyo yung ginawa nila kay Maduro. 'Di ba? Mayroong 100 billion investment. Ano din ang nangyari? 'Di ba? Tinalikuran, mga minamahal, ng China itong si Maduro. Ang ginawa pa nila, mas lalo pa nilang idinikdik, mas lalo pa nilang idiniin. 'Di ba? So sabi ni Senator Rodante Marcoleta dito, renewable energy, ano ba yan? Sabi dito, renewable energy, ayan renewable energy, ano pa ba? Grid modernization, tapos ano pa? Nickel export and industrial corporation. So nandito kasi isa kong laptop, dito ko tinitingnan eh. Ito kasi ano ko lang to sa inyo. Syempre para ipakita natin na totoo yung sinasabi natin. Ngayon, pero kung titingnan natin ng pattern, mga minamahal, yes, yeah, I know na sounds good, maganda pakinggan, mukhang mauhuka na naman. Kasi yung ano natin, yung ilaw natin na wala-wala, hindi kasi natin na-charge eh. Oo. Diba? Yes, magandang pakinggan, mga minamahal. Pero kung titingnan natin, raw materials galing sa Pilipinas. Diba? Tapos yung processing sa China.
Tapos meron pang value added, trabaho at kita sa kanila. So ngayon ang ending tayo, supplier lang. Hindi development 'yan, mga minamahal. Extraction ang tawag diyan. 'Di ba? So sila lang din at the end of the day ang kikita. So kung tunay na may malasakit sa Pilipinas, mga minamahal, bakit hindi na lang local processing ang kanilang gawin? Bakit hindi na lang Filipino first, 'di ba? Bakit hindi, Filipino first industrialization? 'Di ba? Bakit palaging China ang sentro dito nga po sa kanilang mga pinopropose na proyekto? So, ay nako mga minamahal, ang reality talaga dito at the end of the day, hindi naman tayo mapapa-improvise niyan eh. Oo, dakilang bully lang talaga sila. Oo, kumbaga, tutulungan lang nila ng maliit, pero ang ending sa kanila pa din yung yung pangalan, 'di ba? So, natatandaan nyo to? Panood nga natin sa inyo mga minamahal. Okay. Naman ko lahat. Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin, But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation. By us. By us. Narinig ninyo? That is creation by us. Kahit, 'di ba, kahit sabihin na lang natin na walang West Philippine Sea, tama nga naman siya. Kasi hindi pa naman talaga, wala pa naman talagang pangalan. Kasi yan yung pinaglalaban niya. Okay, sabihin na lang natin na totoo. Kasi totoo nga naman. Pero yung West Philippine Sea na pangalan na yun, hindi mo pwedeng ipagdamot yan kasi nandyan atin yan eh. Ano ba bang dapat pwedeng itawag dyan? South China Sea? Ha? Kasi hindi pa daw yan registered yung pangalan na West Philippine Sea sa international law. Ayun sabi niya. Ngayon, mga minamahal, ang issue kasi natin dito, kahit sabi na lang natin na walang pangalan yan, pero the way na atin yan, may karapatan tayo dyan. 'Di ba, mga minamahal? Tapos dito nga sa sa Facebook post na to, sabi ng ambassador ng China, mga minamahal, hindi daw dapat pumili ang Pilipinas sa pagitan ng China or US. Hindi naman kami pumipili eh. Ang amin lang dito is yung makakatulong sa amin. Hindi yung binubuli kami, yung lumalapag sa EEZ, yung hindi sumusunod sa international ruling. Hindi naman tutungkol lang pinag-uusapan natin dito sa sa US or China, US versus China. Ito ay tungkol po sa Pilipinas versus pang-aabuso. At kapag sinabi mong mas mahalaga ang cooperation kaysa sa alliance, ngayon, ito yung tanong, saan napunta ang soberanya? Sige nga, napakadelikado naman makipag-meeting ni Senator Rodante Marcoleta. Parang binubura niya sa mapa ang ating teritoryo. Gusto mo lang na minamalit ang ating international law. 'Di ba? Wala talagang respeto. Ito yung ginawa sa kanya ni Tariela, Sinupalpal siya. Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, slams Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta's remarks on the West Philippine Sea being just a creation. In a social media post on Tuesday, February 4, Tariela says that to claim the West Philippine Sea is merely a fabrication of our government is a disservice and embarrassment to Marcoleta's party, organization, and even his family. During a House Tri-Committee hearing on the prevalence of fake news on Tuesday, Marcoleta claims there is no such thing as the West Philippine Sea. Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. See? Wala po yun. That is a creation. By us. By us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. According to the lawmaker, he believes the complications regarding the West Philippine Sea issue are not explained to the people, citing other claimants to the South China Sea.
the complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, Anyway, topic na yan before. Pero ang tanong natin dito, meron ba bang naniniwala dito sa propaganda ng China, mga minamahal? Ha? Meron pa bang naniniwala sa propaganda nila? Binubuli nga tayo eh. Meron pa bang naniniwala sa mga to? Ha, mga minamahal? Habang tinataboy ang ating mga mangingisda, habang binabalahura ang bansang Pilipinas, 'di ba? Kailangan pa ba natin tong pakinggan yung kanilang mga black propaganda? Nako, hindi po yan cooperation. 'Di ba? Hindi po yan cooperation, pambababoy at pambabastos po yan. Anyway, mga minamahal kayo, ano yung masasabi ninyo? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.